dinurog, ninakawan ng anak, ginawang baliw, at itinapon ng sariling pamilya. Habang siya'y nakalugmok sa malamig na sahig, masayang nilulustay ng asawa at kabit ang perang pinaghirapan niya. Basura ka na, Biyernesa, ang malupit na sumbat nila. Ngunit nagkakamali sila. Mula sa abo ng pagkawasak, babangon siya para bawiin ang lahat. Handa na ba silang harapin ang galit ng isang babaeng walang-wala nang mawawala? Pangalan ng benepisyaryo para sa Ayala Alabang Property, Isabel Varela. Kalakip na dokumento resulta ng ultrasound. 12 linggong nagdadalang tao. Ama ng bata, Adrian Aragon. Dahan-dahang umatras ang paningin ni Viernesa mula sa kumikinang na screen ng kanyang laptop. Naroon siya sa loob ng malamig at madilim na opisina. Mag-isang nakayuko sa mga tambak na papeles habang walang awang binabayo ng bagyo ang mga salamin ng bintana. 3 magkakasunod na gabi na siyang walang tulog. 3 gabi siyang nagpakahirap. Inabuso ang sariling katawan. Para lamang hanapin at ayusin ang daan-daang milyong pisong nawawala sa kaba ng kumpanya. Dahil ayaw niyang makulong ang kanyang asawa. Sa tabi ng kanyang malamig na kape ay ang nakakuwadrong litrato nilang dalawa ni Adrian. Nakinuha bago pa niya makunan at mawala ang kanilang unang anak, ang batang isinakripisyo niya dahil sa labis na pagod sa pagtatrabaho para sa pamilya Aragon. At ngayon, ang perang pinagpuyatan niyang iligtas ay ang mismong perang ginamit upang bilhan ng marangyang mansyon ang babaeng nagdadalang tao ng anak ng kanyang asawa. Naging manhid ang kanyang mga daliri. Wala siyang maramdamang luha na pumatak. Ngunit ang paninikip ng kanyang dibdib ay tila pumipigas sa natitirang hininga sa kanyang mga baga. Isang mapait at kalawanging lasa ang umakyat sa kanyang lalamunan. Ang opisinang itinuring niyang pangalawang tahanan ay biglang naging isang malamig at madilim na libingan na nagtatawa sa kanyang katangahan. Bakit? Adrian, matapos kong ibigay ang huling patak ng aking dugo para sa pamilyang ito, ganito mo ba papalitan ang buhay ng anak nating nawala? Gusto niyang sumigaw ngunit walang lumalabas na tinig mula sa kanyang bibig. Parang isang masamang panaginip ang lahat nang biglang bumukas ng marahas ang pintuan ng opisina. Pumasok ang kanyang biyena na si Doña Celestina Aragon. Ang ginang na palaging nagbabalot ng sarili sa karangyaan at nagpapanggap na isang banal na haligi ng simbahan. Hindi man lang nagulat ang matanda nang makita ang mga nakabukas na dokumento sa screen. Tila ba matagal na nitong alam ang lahat. What are you snooping around for at this hour? Viernesa, akala mo ba ang galing-galing mo at kailangan mong kalkalin ang lahat ng bagay sa kumpanyang ito malamig, ngunit matalim na wika ng Donya? Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit sa halip na rumespeto. Nanginginig na umangat ang paningin ni Viernesa. Namumula ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa antok, kundi dahil sa matinding kirot na bumibiyak sa kanyang pagkatao. Ang nawawalang pondo. Ginamit ni Adrian para ibili ng bahay ang babaeng ito at buntis siya. Paano ninyo nagawa sa akin ito? Dumapo ang isang mabilis at napakalakas na sampal sa pisngi ni Viernesa. Ang puwersa ng palad ng matanda ay sapat upang mawalan ng balanse ang nakababatang babae at bumagsak sa sahig. Namimilipit sa sakit ang kanyang panga. Ngunit mas masakit ang mga salitang sumunod na lumabas sa bibig ng ginang. Wala kang kwentang asawa. Ni hindi mo mabigyan ng apo ang pamilyang ito, kaya wala kang karapatang magreklamo. Matuto kang magbulag-bulagan kung gusto mo pang manatili sa pamamahay ko. Ganyan ang ginagawa ng mga asawang walang silbi kundi magbilang ng barya. Utang mo ang buhay mo sa akin. Biyernesa, kaya matuto kang lumugar. Nakadapa sa malamig na sahig. Dahan-dahang nilingon ni Viernesa ang bukana ng pinto. Naroon ang isang anino. Si Adrian, ang lalaking pinangakuan niya sa harap ng altar. Umaasa ang mga mata ni Viernesa. Nagmamakaawa na sana. Kahit isang beses lang. Ipagtanggol siya ng kanyang asawa. Ngunit tiningnan lamang siya ni Adrian ng walang kaemo-emosyon.
Inayos ng lalaki ang gusot ng kanyang mamahaling suit at tinalikuran ng asawa upang maglakad palayo sa madilim na pasilyo. Iniiwan itong nag-iisa sa kamay ng malupit na ina. Namamatay na ang huling piraso ng pag-ibig sa puso ni Viernesa. Ang lalaking minahal niya ay isang duwag na nagtatago sa palda ng kasinungalingan. Ngumiti ng mapakla si Doña Celestina. Kinuha nito ang isang maliit na bote ng gamot mula sa kanyang mamahaling bag at walang awang itinapon sa ibabaw ng mesa. Inumin mo ang gamot mo. Sinasapian ka na naman ng pagkabaliw mo kaya kung ano-ano ang nakikita mo. Tumalikod ang ginang at naglakad palabas. Narinig ni Viernesa ang walang pusong utos nito sa gwardyang, nakatayo sa labas na ilak ang kwarto at huwag siyang palalabasin hanggat hindi kumakalma ang pag-iisip niya. Kasunod nito ay ang mabigat na paglapat ng pintuan at ang pagpihit ng kandado mula sa labas. Naiwan si Viernesa sa gitna ng matinding dilim, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa manakanakang pagguhit ng kidlat sa kalangitan. Nanginginig niyang iniabot ang mga kamay. Hindi para punasan ng luha, kundi para yakapin ang kanyang sariling tiyan. Isang tiyan na minsan nang nagkaanak, ngunit nawala dahil sa walang hanggang paglilingkod sa mga taong tinanggalan siya ng karapatang maging tao. Paano siya makakaalis sa impyernong ito kung ang mismong pamilya niya ang nagkandado ng pinto, yumanig ang buong paligid dahil sa galit ng kalikasan? Kasabay ng walang humpay na pag-ugong ng kulog ang pagkabuo ng isang nakakapasong panata sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Para sa ikabubuti mo ang lahat ng ito. Viernesa, bakit ba kailangan mong pahirapan ang sarili mo at ang pamilyang ito? Ang tinig ni Adrian ay parang isang malambot na kumot na may nakatagong mga tinik. Umaga na. At ang sikat ng araw na tumatago sa bintana ng kanilang silid ay hindi nagdadala ng init, kundi isang malupit na paalala ng kanyang pagkakakulong. Nakaupo si Viernesa sa gilid ng kama. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa pagod. Inilapag ni Adrian ang isang tray ng almusal sa kanyang harapan, isang mangkok ng mainit na sopas na ang usok ay dahan-dahang humahabi ng mga figura sa hangin. Tiningnan ni Viernesa ang kanyang asawa. Gusto niyang hanapin ang lalaking pinakasalan niya 7 taon na ang nakalilipas. Ang lalaking nangakong poprotektahan siya sa lahat ng unos. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay isang estranghero na may malamig na mga mata. Ikabubuti ko. Adrian. O, ikabubuti ng bank account ninyo. O baka naman para sa mansyong ibinigay mo sa babae mo. Bahagyang nanginig ang kamay ni Adrian. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapang-uyam na buntong hininga. Ayan ka na naman. Sinasabi ko na nga ba? Hindi mo na talaga kayang kontrolin ang imahinasyon mo. Masyado kang nagpakalunod sa trabaho kaya kung ano-ano na ang nakikita mo sa mga financial statements. Sabi ng doktor. Dulot lang iyan ng matinding stress at nang hindi mo pa rin pagtanggap sa pagkawala ng bata. Parang isang kutsilyong bumaon sa puso ni Viernesa ang pagbanggit ni Adrian sa kanilang yumaong anak. Isang masakit na paraan ng gaslighting ang gamitin ang kanyang pinakamalalim na sugat upang palabasin siyang baliw. Hindi pa siya nakakasagot nang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Celestina. Kasunod si Ati. Liza Monteverde at isang lalaking may dalang itim na bag ang doktor ng pamilya. Ang presensya ng matanda ay tila nagpabigat sa hangin sa loob ng kwarto. Nakasuot ito ng mamahaling bistido na tila pupunta sa isang misa. Ngunit ang kanyang mukha ay walang bakas ng habag. Viernesa. Heya, kailangan mong magpahinga. Nakakaawa ang hitsura mo. Ayaw naming isipin ng mga tao na pinapabayaan ka ng mga Aragon. Wika ng Donya habang sinenyasan ng doktor na lumapit. Hindi ko kailangan ng doktor ninyo. Ang kailangan ko ay katarungan at ang katotohanan tungkol sa mga transaksyong iyon. Buong lakas na tumayo si Viernesa. Ngunit ang kanyang panghihina dahil sa puyat at gutom ay nagparamdam sa kanya ng matinding pagkahilo. Mabilis siyang hinawakan ni Adrian sa balikat. Isang hawak na tila ba nag-aalaga ngunit sa totoo ay nagpapanatili sa kanya sa kinatatayuan niya.
Uminom ka muna ng sopas. Mahal, at uminom ka ng vitamins na ibibigay ni doktor. Santos, para gumaan ang pakiramdam mo. Lalapit sana si Viernesa upang itulak ang tray nang biglang lumapit si Doña Celestina at bumulong sa kanyang tenga. Ang amoy ng mamahaling pabango ng matanda ay tila nakakasuffocate. Huwag kang maging matigas ang ulo. Viernesa, nakakalimutan mo na ba kung bakit buhay pa ang nanay mo ngayon? Kung hindi dahil sa perang ibinigay ko para sa operasyon niya sa puso 3 taon na ang nakalilipas? Baka matagal na siyang nasa ilalim ng lupa. Ang utang na loob mo sa akin ay kasing halaga ng bawat hininga ng nanay mo. Gusto mo bang bawiin ko ang lahat ng suportang medikal na ibinibigay ko sa kanya? Napatigil ang mundo ni Viernesa. Ang banta ay malinaw at talamak. Ang utang na loob na palaging ipinupukol sa kanya ay isang gintong tanikala na dahan-dahang sumasakal sa kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang mangkok ng sopas. Alam niyang may kung anong nakahalo doon. Isang bagay na pilit na magpapatulog sa kanyang diwa at magpapatikom sa kanyang bibig. Dahan-dahan, sa ilalim ng mapanuring mga mata ng kanyang biyanan at ang peking pag-aalala ni Adrian. Isinubo ni Viernesa ang unang kutsara ng sopas. Mapait ito sa kanyang panlasa, isang kapaitan na nagmumula sa kanyang sariling kawalan ng kapangyarihan. Sa bawat paglunok niya, tila ba unti-unti ring nilalamon ng dilim ang kanyang natitirang lakas. Lumipas ang ilang minuto at nagsimulang umikot ang paligid. Ang mga tinig ni Liza at Doktor Santos ay naging malayo at tila nagmumula sa ilalim ng tubig. Naramdaman ni Viernesa ang kanyang mga talukap na nagiging kasing bigat ng tingga, habang dahan-dahan siyang inihihiga ni Adrian sa mga unan. Ang huling nakita niya ay ang mapanuring ngiti ni Doña Celestina sa gitna ng kanyang papalayong ulirat. Narinig niya ang pagpihit ng kandado ng pinto mula sa labas. At bago sa tuluyang lamunin ng kawalan, isang pamilyar na tinig ang bumasag sa katahimikan ng kanyang isipan, ang tinig ni Adrian na tila may kausap sa telepono sa labas ng kwarto. Oo, mahal. Tulog na siya. Hindi na siya makakaistorbo sa plano. Sabihin mo kay Isabel. Malapit na nating makuha ang huling pirma niya para sa transfer ng mga shares. Kaunting tiis na lang. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Viernesa na parang mga karayom. Ngunit wala na siyang lakas upang sumigaw. Ang tanging natira ay ang malamig na katahimikan ng kanyang silid at ang unti-unting paghimbing ng kanyang diwa sa ilalim ng bisa ng gamot. Masyadong luma at madilim ang bahay na to. Adrian, kailangan nating palitan ng mga kortina ng kulay gold para magmukhang totoong palasyo. Lalo na kapag nandito na ang baby natin. Ang boses na iyon matinis. Puno ng kumpiyansa. At tila nanunuya ay bumasag sa katahimikan ng malawak na sala ng mga Aragon. Nakatayo si Viernesa sa itaas ng hagdan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kahoy na hawakan upang hindi siya matumba. Ang kanyang paningin ay malabo pa rin dahil sa epekto ng mga gamot na itinuturok sa kanya tuwing gabi. Ngunit ang hapdi sa kanyang puso ay sapat na upang maging gising ang kanyang diwa. Sa ibaba, nakita niya si Isabel Varela, ang babaeng pilit na ipinapasok ni Doña Celestina sa loob ng kanilang tahanan sa ilalim ng pagkukunwaring isang PR consultant. Nakasuot si Isabel ng isang mamahaling bestidong kulay asul. Isang kulay na paborito ni Viernesa. At may suot na kwintas na pamilyar sa kanyang paningin, ang kwintas na ibinigay ni Adrian sa kanya noong kanilang 3 anibersaryo. Actually, Tita Celestina, I've already contacted an interior designer. We should start with the east wing. Patuloy ni Isabel habang masayang humihigop ng tsaa. Ang kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang tiyan na bahagya ng bumubukol. East wing. Pero naroon ang kwarto ng anak ko. Bulong ni Viernesa sa kanyang sarili. Ang kanyang mga paa ay kusang gumalaw pababa ng hagdan. Tila hinihila ng isang puwersang hindi niya mapigilan nang marating niya ang sala. Sabay-sabay na lumingon ang tatlo.
Si Doña Celestina na may suot na mapanghusgang tingin. Si Adrian na mabilis na umiwas ng mata. At si Isabel na nagpakita ng isang peking ngiti. Biernesa. Hiya. Bakit ka bumaba? Sabi ni Doktor. Santos ay kailangan mong manatili sa higaan dahil sa iyong kondisyon. Wika ng Donya. Ang salitang kondisyon ay tila isang paratang na siya ay baliw. Hindi pinansin ni Biernesa ang biyenan. Tinitigan niya si Isabel. Bakit mo suot ang kwintas ko? Tumawa ng mahina si Isabel. Isang tunog na parang pagkiskis ng mga bubog sa pandinig ni Biernesa. Oh, ibigay ito sa akin ni Adrian kagabi. Sabi niya. Hindi mo naman na daw ito kailangan dahil hindi ka na lumalabas ng bahay. Sayang naman kung mabubulok lang sa vault. Diba? Naramdaman ni Biernesa ang init na umakyat sa kanyang mukha. Hinarap niya si Adrian. Adrian, paano mo nagawa iyon? Regalo mo iyan sa akin, Biernesa. Please, huwag kang mag-eskandalo sa harap ng bisita. Naiiritang sagot ni Adrian. Masyado kang madamot sa mga gamit. Isabel is helping the family. The least you can do is be grateful. Bago pa makasagot si Biernesa. Tumayo si Isabel at dire-diretsyong naglakad patungo sa dulo ng pasilyo ng East Wing. Doon matatagpuan ang isang pintuan na palaging nakasara ang kwartong maingat na pinalamutian ni Biernesa 3 taon na ang nakalilipas. Ang kwartong puno ng mga pangarap para sa sanggol na hindi kailanman nakahinga. I think this room is perfect for the nursery. Malakas na sabi ni Isabel habang pilit na binubuksan ang pinto. Wag! Wag mong papasukin ang kwartong iyan! Sigaw ni Biernesa. Tumakbo siya patungo sa pinto. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa dibdib. Ngunit huli na. Nabuksan na ni Isabel ang pinto. Ang loob ng kwarto ay puno ng alikabok. Ngunit naroon pa rin ang asul na crib. Ang mga malalambot na stuffed toy. At ang maliliit na sapatos na binili ni Biernesa nang may buong pag-asa. Lumapit si Isabel at kinuha ang isang maliit na puting sapatos. Ang sagwa ng amoy dito. And these shoes. Masyadong luma. Itapon na natin ang lahat ng basura dito para makapagsimula na ang designer. Utos ni Isabel. Sabay bitaw sa sapatos na dahan-dahang gumulong sa sahig. Parang may kung anong naputol sa loob ni Biernesa. Nilapitan niya si Isabel at pilit na kinuha ang sapatos. Lumabas ka dito, okay? Wala kang karapatang hawakan ng mga gamit ng anak ko. Lapastangan ka. Adrian, nasasaktan ako tili ni Isabel. Kahit bahagya lang siyang nahawakan ni Biernesa. Mabilis na lumapit si Adrian at marahas na hinila ang braso ni Biernesa palayo. Ano ba? Biernesa, tama na. You're acting like a psychopath. Look at what you're doing to Isabel. She's pregnant for God's sake. Itinulak ni Adrian si Biernesa ng malakas. Dahilan upang mapaupo siya sa sahig ng nursery. Sa gitna ng mga gamit na dati ay simbolo ng kanyang kaligayahan. Nanood lang si Doña Celestina mula sa pinto. Ang mga mata nito ay puno ng tagumpay. Linisin ang kwartong ito bukas na bukas din. Malamig na utos ng Donya bago tinalikuran ng manugang. Naiwang mag-isa si Biernesa sa madilim na kwarto. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa maliit na sapatos na hawak niya. Ramdam niya ang bawat hibla ng kanyang pagkatao na tila binabaklas ng mga taong pinaglingkuran niya. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Manang Rosa! Ang matandang katulong na tila naging anino sa loob ng bahay. Wala itong sinabi. Ngunit dahan-dahan itong pinulot ang isa pang pares ng sapatos at inilagay sa palad ni Biernesa. Pinisil nito ng mahigpit ang kanyang kamay, isang tahimik na pakikiramay. Isang lihim na mensahe na hindi siya nag-iisa. Kailangan mong maging malakas. Ma'am Biernesa. Bulong ng matanda bago mabilis na lumabas ng kwarto upang hindi mapansin ng Donya. Pinahira ni Biernesa ang kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon,
Ang kanyang pag-iyak ay hindi nagmula sa sakit, kundi sa isang naglalayab na puot. Tumayo siya, lumapit sa lababo ng banyo, at dinura ang tabletang kanina pa niya itinatago sa ilalim ng kanyang dila. Tumingin siya sa salamin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsuko, ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng malamig na liwanag ng banyo. Isang nakakatakot na katahimikan ang ikamumalot sa kanya habang pinagmamasdan niya ang kanyang sariling refleksyon. Hindi ninyo ako mapapatay sa sarili kong kwento. Bulong niya sa hangin, sa loob ng mansyon ng mga Aragon. Ang bawat sulok ay tila may mga matang nagmamasid. At ang bawat pader ay tila nakikinig sa bawat buntong hininga ni Viernesa. Sa ilalim ng nagbabagong liwanag ng araw. Nagpatuloy siya sa kanyang huwad na papel. Isang babaeng lutang ang isip. Laging tulala. At tila tuluyan ng nilamon ng kawalan ng pag-asa. Ito ang tanging paraan upang bigyan ng kapanatagan ang loob ni Doña Celestina at Adrian habang dahan-dahan niyang binubuo ang kanyang plano sa dilim. Tingnan mo siya. Adrian, parang isang bangkay na naglalakad. Narinig niyang bulong ng Donya habang naglalakad sila sa pasilyo. Mabuti na ang ganito. Mas madaling pasunurin ng isang taong wala ng sariling bait. Hindi kumibo si Viernesa. Nanatiling nakapako ang kanyang tingin sa kawalan. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang bawat insulto ay nagsisilbing gasolina sa naglalayab niyang determinasyon. Nang sumapit ang hapon, sa gitna ng abalang paghahanda ng mga katulong para sa hapunan, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bodega sa likod ng mansyon, isang lugar na bihira ng puntahan ng sinuman maliban kay Manang Rosa. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya. Doon, sa ilalim ng mga lumang kahon ng dokumento, naghihintay ang matandang katulong. Walang imik na iniabot ni Manang Rosa ang isang maliit na balot ng tela sa kanya. Sa loob nito ay ang lumang smartphone ni Viernesa na matagal nang nawala. Kasama ang isang charger na luma na ngunit gumagana pa. Itago ninyo ito ng maigi. Ma'am, wag ninyong hahayaang makita ito ng Donya. Bulong ni Manang Rosa. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot ngunit puno ng katapatan. Isang mahigpit na pisel sa kamay ang naging sagot ni Viernesa. Alam niyang itinaya ng matanda ang kanyang trabaho para sa kanya. Mabilis niyang itinago ang telepono sa loob ng kanyang damit at bumalik sa kanyang silid bago pa siya hanapin ng sinuman. Nang sumapit ang malalim na gabi, nang ang tanging naririnig na lamang ay ang paghuni ng mga kuliglig at ang mahinang pag-ikot ng aircon. Nagtalukbong si Viernesa ng kumot. Sa ilalim ng madilim na tela, binuhay niya ang telepono. Ang liwanag ng screen ay tila isang bituin sa gitna ng kanyang madilim na mundo. Agad niyang binuksan ang kanyang email at nagpadala ng isang mensahe para kay Mateo Cruz. Ang kanyang dating kasamahan sa audit firm na laging naniniwala sa kanyang galing. Hindi niya isinulat ang kanyang pangalan. Sa halip, gumamit siya ng isang code, isang espesyal na paraan ng pag-uulat ng mga anomalya na sila lamang dalawa ang nakakaalam. Isinulat niya ang tungkol sa mga peking vouchers, ang mga ghost projects, at ang pangalang Isabel Varela na nakadikit sa bansa ng mga Aragon. Lumipas ang mga oras. Ang bawat minuto ay tila isang taon sa loob ng katahimikan. 3:00 na ng madaling araw. At ang kanyang mga mata ay hapong-hapo na sa pagbabantay. Ngunit biglang nag-vibrate ang telepono sa kanyang kamay. Isang maikling tugon mula kay Mateo. Alam kong ikaw iyan. V, 3 taon kitang hinintay na magsalita. Huwag kang matakot. Nagsisimula na akong magbungkal sa labas. Saan tayo magsisimula? Sa sandaling iyon. Ang lahat ng pader na itinayo ni Viernesa upang pigilan ang kanyang sarili sa pag-iyak ay biglang gumuho. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mata at direktang humalik sa maningning na screen ng telepono. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng isang taong sa wakas ay narinig ang tinig ng kaligtasan. Niyakap niya ang telepono sa kanyang dibdib.
Dinarama ang bawat pintig ng kanyang puso na tila muling nabuhay. Ngunit ang kanyang panandaliang kapayapaan ay nabasag nang makarinig siya ng isang tunog mula sa labas ng kanyang silid. Ang mahina ngunit siguradong tunog ng mga yabag ng paa sa kahoy na sahig ng pasilyo. Papalapit ito ng papalapit sa kanyang pintuan. Mabilis na pinatay ni Viernesa ang telepono at isiniksik ito sa ilalim ng kanyang unan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinilit na gawing regular ang kanyang paghinga. Kahit na ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit sa sahig habang unti-unting bumubukas ang pinto. Isang anino ang tumayo sa bukana. Tinitingnan ang kanyang natutulog na anyo sa gitna ng kadiliman. Alam kong gising ka. Viernesa, wag mo na akong lokohin. Ang malamig na boses ni Adrian ay bumasag sa katahimikan. Kasabay ng mabigat na tunog ng kanyang pagpasok sa loob ng silid, nanatiling nakapikit si Viernesa. Ngunit ang kanyang buong katawan ay nanigas sa takot. Nararamdaman niya ang bigat ng presensya ni Adrian na tumatayo sa tabi ng kanyang higaan. Tila isang maninila na naghihintay sa bawat maling galaw ng kanyang biktima. Ang bawat palamuti sa loob ng malaking ballroom ng Grand Hyatt ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ngunit para kay Viernesa, ang lahat ng ginto at kristal sa kanyang paligid ay tila mga talim ng salamin na handang sumugat sa kanya. Gabi ng anibersaryo ng Aragon Group. Ang lahat ay naroon ang mga makapangyarihang negosyante, mga politiko, at ang mga matatalas na mata ng lipunan. Ngumiti ka, Viernesa. Huwag mong ipahiya ang pamilya sa harap ng mga investors. Mariing bulong ni Doña Celestina habang hila-hila ang braso niya patungo sa gitna ng bulwagan. Nakasuot si Viernesa ng isang itim na serpentina gown na lalong nagpadama sa kanya na tila siya ay nasa isang lamay sa halip na isang pagdiriwang. Nang makalapit sa isang grupo ng mga matatandang negosyante, sapilitan siyang kinuha ni Celestina at dinala sa harap ng lahat upang gawin ang tradisyonal na pagmamano. Dahan-dahang kinuha ni Viernesa ang kanang kamay ng matanda at idiniit ito sa kanyang noo. Ang balat ng donya ay kasing lamig ng yelo. At kasabay ng pagdapo ng kamay nito ay ang pagbaon ng mga matutulis na kuko ng matanda sa kanyang balikat, isang babala na nakatago sa likod ng isang mapagkunwaring ngiti. Sa sandaling iyon, ang damdamin ng pagkapahiya at galit ay nag-uunahan sa kanyang dibdib. Pinupuri ng mga bisita ang kabutihan ng donya at ang katapatan ni Viernesa. Habang ang katotohanan ay tila isang malalim na sugat na patuloy na dinudugo sa loob ng kanyang puso. Sa gitna ng hapunan, nakaupo si Viernesa sa tabi ni Adrian. Sa harap nila, ilang upuan lang ang layo, ay nakaupo si Isabel Varela na lalong nagniningning sa kanyang pulang gown. Habang nagtatawanan ang lahat tungkol sa tagumpay ng kumpanya. Hindi sinasadyang nalaglag ni Viernesa ang kanyang table napkin. Yumuko siya upang kunin ito. Ngunit ang kanyang mundo ay tila huminto nang makita niya ang eksena sa ilalim ng mesa. Ang kamay ni Adrian ay mahigpit na nakahawak sa hita ni Isabel. At ang mga daliri ng dalawa ay magkakabit habang naglalaro sa dilim. Umakyat ang pait sa lalamunan ni Viernesa. Mabilis siyang umayos ng upo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng kanyang kandungan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ibuhos ang mainit na wine sa mukha ng kanyang asawa. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang katahimikan ang kanyang tanging sandata sa ngayon. Excuse me. Kailangan ko lang magbanyo. Paalam niya sa pautal-utal na tinig. Habang naglalakad siya palayo sa mesa. Isang matandang shareholder na halatang nakainom na ang humarang sa kanya. Nagsimula itong magbitiw ng mga bastos na biro at pilit siyang hinahawakan sa braso. Ang ganda talaga ng asawa ni Adrian. Baka naman pwede mo kaming bigyan ng pabor sa susunod na audit. Nanginig si Viernesa sa takot at pandidiri. Akmang aalis na siya nang biglang may isang matangkad na figura na tumayo sa pagitan nila ng matanda. Sir,
Sa tingin ko ay kailangan ninyo na ng tubig. Hayaan ninyo muna ang ginang. Ang malamig at baritonong tinig na iyon ay pamilyar. Si Mateo Cruz. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na tuksido. Ngunit ang kanyang presensya ay tila nagpatahimik sa ingay ng paligid. Nang umalis ang matanda, lumingon si Mateo kay Viernesa. Sa loob ng maraming buwan, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng mga matang may tunay na malasakit. Ayos ka lang ba, mahinang tanong ni Mateo? Hindi siya lumapit ng husto upang hindi sila mapansin. Ngunit ang kanyang tingin ay tila yumayakap sa nanlalamig na pagkatao ni Viernesa. Mateo! Bakit ka nandito, bulong ni Viernesa? Pilit na pinipigilan ang pagpiit ng kanyang boses. Kailangan kitang makita. Hindi ako pwedeng pumayag na mag-isa ka lang dito. Tugon ni Mateo. Kinuha niya ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Viernesa. Gamitin mo to. Punasan mo ang pawis mo. Nang abutin ni Viernesa ang panyo, naramdaman niya ang isang matigas at maliit na bagay na nakatago sa loob ng tela, isang USB flash drive. Ang kanilang mga daliri ay nagkadikit ng ilang sandali. Ang init ng balat ni Mateo ay tila isang kuryenteng gumising sa namamanhid na puso ni Viernesa. Sa gitna ng lahat ng dumi at kasinungalingan sa silid na iyon, ang maikling ugnayang iyon ang tanging bagay na totoo. Nandyan ang kailangan mo. Mag-iingat ka. V. Palagi akong nakikinig. Huling bulong ni Mateo bago ito dahan-dahang humalo sa karamihan ng mga tao. Niyakap ni Viernesa ang panyo sa kanyang palad. Ramdam ang bigat ng pag-asang dala nito. Ngunit ang kanyang panandaliang ginhawa ay nawala nang makita niya si Ati. Liza Monteverde na mabilis na lumapit kay Adrian at bumulong sa tainga nito. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Adrian mula sa pagiging kampante ay naging puno ito ng tensyon at galit. Lumingon si Adrian sa paligid. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng isang magnanakaw. May problema tayo. Adrian, mariing sabi ni Liza na sapat na upang marinig ni Viernesa na nakatayo malapit sa kanila. May nagtatangkang pumasok sa main server ng kumpanya mula sa loob ng mansyon kagabi. May nag-leak ng mga passwords natin. Ang huling sinabi ni Liza ay tila isang kulog na yumanig sa buong ballroom. Napatingin si Adrian sa direksyon ni Viernesa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa hinala habang unti-unting lumalapit sa kanya. 2:00 ng madaling araw. Ang buong mansyon ay balot ng isang nakabibinging katahimikan. Maliban sa mahinang paghampas ng hangin sa mga dahon ng puno sa labas. Dahan-dahang lumabas si Viernesa mula sa kanyang silid. Ang bawat hakbang niya ay maingat at tila hindi humipo sa sahig. Hawak niya sa loob ng kanyang palad ang USB na ibinigay ni Mateo, ang kanyang tanging pag-asa sa gitna ng kadiliman. Pagpasok niya sa silid aklata ni Adrian. Ang amoy ng lumang katad at mamahaling alak ay sumalubong sa kanya. Mabilis niyang binuksan ang computer ng kanyang asawa. Ang liwanag mula sa monitor ay nagbigay ng isang maputlang kulay sa kanyang mukha. Isang maliit na asul na linya sa screen, ang tila dahan-dahang gumagapang, nagpapakita ng takbo ng pagkopya ng mga dokumento. 40%. 60. Bawat segundo ay tila isang oras. Ang kanyang puso ay nagpapatakbo ng sarili nitong mabilis na ritmo. Isang tambol na nagbababala ng panganib. Biglang, isang tunog ng pagpihit ng pinto mula sa kabilang panig ng bahay ang bumasag sa katahimikan. Kasunod nito ay ang mabibigat at pamilyar na mga yabag ni Adrian. Viernesa, gising ka ba? Ang tinig ni Adrian ay narinig mula sa pasilyo. Papalapit sa kinaroroonan niya. Halos tumigil ang paghinga ni Viernesa. 80% pa lang ang loading bar. Hindi niya pwedeng kanselahin ang proseso. Sa huling sandali, nang maging 100% ang lahat. Mabilis niyang hinugot ang USB at pinatay ang monitor. Wala na siyang oras para lumabas. Mabilis siyang gumapang sa ilalim ng dambuhalang mesa na gawa sa mahogani.
Ibinaba ang kanyang ulo at pinilit na maging kasing tahimik ng isang anino. Bumukas ang pinto. Pumasok si Adrian. Ang amoy ng alak ay mas naging matapang. Nakita ni Viernesa ang suot nitong mamahaling tsinelas mula sa kanyang kinaroroonan. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng lalaki at ang pagbagsak nito sa upuan sa itaas mismo ng kanyang ulo. Ramdam niya ang bawat paggalaw ni Adrian. Ang pagbukas nito ng drawer. At ang mahinang tunog ng pagbuhos ng alak sa baso. Sa bawat segundong lumilipas, ang takot ni Viernesa ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Pagkalipas ng ilang minuto na tila walang katapusan, tumayo si Adrian at lumabas muli. Iniwang bukas ang pinto nang makatiyak na wala na ang asawa. Mabilis na lumabas si Viernesa at bumalik sa kanyang silid. Nanginginig ang buong katawan ngunit hawak na ang ebidensya. Kinabukasan, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, nagdahilan si Viernesa na kailangang mamili ng mga sangkap para sa espesyal na hapunan ni Doña Celestina. Kasama si Manang Rosa. Nagtungo sila sa isang malayo at tahimik na talipapa. Ngunit doon ay mabilis siyang humiwalay upang makipagkita kay Mateo sa isang maliit at tagong kainan. Ang paligid ay payak lamang. Malayo sa rangya ng mga Aragon. Nang makita ni Mateo si Viernesa, agad itong tumayo. Napansin ni Mateo ang maputlang mukha ng babae at ang bahagyang pag-ubo nito dahil sa lamig ng aircon sa opisina kagabi. Walang imik na lumapit si Mateo sa counter at bumalik dala ang isang baso ng mainit na salabat. Ipinatong niya ito sa harap ni Viernesa. Ang usok ng tsaa ay may dalang amoy ng luya na tila nagbibigay ng ginhawa sa nanunuyong lalamunan ng babae. Alagaan mo ang sarili mo. Viernesa, hindi ka pwedeng bumigay ngayon dahil kailangan kita. Mahina ngunit seryosong wika ni Mateo. Hindi sinasadyang napadapo ang tingin ni Mateo sa braso ni Viernesa. Kung saan bakas pa rin ang isang maliit na pasa mula sa pagkakatulak ni Adrian noong nakaraang gabi. Nakita ni Viernesa ang pagbabago sa mga mata ni Mateo, isang halo ng matinding galit para sa gumawa nito at isang malalim na pagmamahal na pilit nitong itinatago. Dahan-dahang inabot ni Mateo ang kanyang kamay. Tila gustong haplusin ang sugat. Ngunit bago pa ito lumapat ay muli nitong ibinaba ang kamay at sa halip ay hinawakan ang sariling baso ng kape nang napakahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Nakuha ko ang mga files. Mateo, narito ang lahat. Bulong ni Viernesa. Iniabot ang USB sa ilalim ng mesa. Ang kanilang mga daliri ay nagkadikit ng sandali. At sa init ng haplos ni Mateo, naramdaman ni Viernesa ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang kinalimutan. Sa loob ng ilang minuto, hindi siya ang martir na asawa o ang baliw na manugang. Siya ay isang babaeng pinahahalagahan nang makauwi sa mansyon. Bitbit ang mga supot ng pinamili. Ang kaba sa dibdib ni Viernesa ay muling nagbalik. Pagpasok niya sa sala, nakita niya si Doña Celestina na nakaupo sa kanyang paboritong silya. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang hawak ng matanda. Doon, sa gitna ng mesa, ay ang bag na ginamit ni Viernesa sa pamimili. Nakabukas ito. At sa kamay ni Celestina ay ang lihim na teleponong ibinigay ni Manang Rosa. Napakagaling mong magtago. Viernesa. Malamig na wika ng Donya habang dahan-dahang tumatayo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay. Sino ang kausap mo sa teleponong ito? Sino ang tinatawagan mo sa likod ng aming likuran? Nanlamig ang buong katawan ni Viernesa. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila guguho sa isang saglit lamang. Ang tingin ni Celestina ay tila isang patalim na handang bumaon sa kanyang huling depensa. Ang bawat hibla ng katahimikan sa loob ng sala ay tila isang lubid na dahan-dahang humihigpit sa leeg ni Viernesa. Nakatayo si Doña Celestina sa kanyang harapan. Ang hawak nitong telepono ay tila isang piraso ng ebidensya na maghahatid sa kanya sa bitayan. Sino ang kausap mo rito? Viernesa, wag mo akong subukan.
Alam kong may itinatago ka sa amin. Ang boses ng Donya ay parang pagkayod ng kuko sa pader malamig. Matalim at walang takas. Sa loob ng isang saglit, ang isip ni Viernesa ay naglakbay sa libu-libong direksyon. Kung aamin siya, tapos na ang lahat. Kung itatago niya ang katotohanan, kailangan niyang maging isang mahusay na artista sa sarili niyang trahedya. Bigla, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. At isang mahabang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang tunog ng purong pighati na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Nanay! Ang nanay ko! Ang tanging nasabi niya bago siya tuluyang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Nagsimulang humampas ang kanyang mga kamay sa sahig. Hindi sa galit, kundi sa isang huwad na kawalan ng pag-asa. Gusto ko lang marinig ang boses ni nanay. Bakit ninyo ako pinagbabawalan patay na siya? Pero naririnig ko pa rin siyang tumatawag sa akin sa gabi. Mabilis na lumapit si Manang Rosa, na kanina pa nakikinig sa gilid. Alam ng matanda ang laro. Lumuhod ito sa tabi ni Viernesa at niyakap ang nanginig na balikat ng kanyang amo. Donya, pasensya na po. Kagabi pa po siya ganyan. Paulit-ulit na tinatawag ang nanay niya. Akala ko po ay nahimasmasan na siya nang ibigay ko ang lumang laruan niya. Pero pati pala itong lumang cellphone ay kinuha niya sa bodega para lang subukang tawagan ang namayapa na. Tiningnan ni Celestina ang dalawa nang may halong pandidiri at pag-aalinlangan. Ngunit ang hitsura ni Viernesa, ang mga mata nitong tila nawawala sa pokus, at ang walang humpay na pag-atungal ay sapat na upang mapaniwala ang matanda na tuluyan na ngang bumigay ang katinuan ng kanyang manugang. Marahas na itinapon ng Donya ang telepono sa sahig. Ngunit bago pa ito tuluyang makuha ng matanda, mabilis na nasunggaban ito ni Viernesa. Sa gitna ng kanyang pagkukunwari, mabilis niyang pinindot ang nag-iisang boto na nakatakdang magpadala ng huling signal kay Mateo, isang babala ng panganib bago tuluyang agawin ni Celestina ang gadget mula sa kanyang kamay. Baliw? Wala ka na talagang pinagkaiba sa isang basurang dapat itapon. Ang huling salita ni Celestina bago ito tumalikod at iniwan si Viernesa na nakasalampak sa malamig na marmol. Ilang minuto ang lumipas nang marinig ni Viernesa ang pagbukas ng pangunahing pinto. Naroon si Adrian. Ngunit hindi ito mag-isa. Kasunod niya ay ang isang pamilyar na tunog ng mga takong na humahampas sa sahig. At ang amoy ng pabango na tila lason sa pandinig ni Viernesa. Adrian, sigurado ka ba dito? Baka mas lalong lumala ang sakit sa ulo ni Viernesa kapag nakita niya ako. Ang boses ni Isabel ay puno ng kaplastikan. Ngunit may tono ng tagumpay. Hayaan mo siya. Mahal. Ang mahalaga ay ang baby natin. Dito ka natitira sa West Wing para masiguradong ligtas ka at ang bata. Mas kailangan mo ng alaga kaysa sa isang taong wala na sa sariling isip. Tugon ni Adrian habang inaalalayan ang kanyang kabit papasok. Napatitig si Viernesa mula sa kinaroroonan niya. Nakita niya ang dalawang malalaking maleta na dala ng mga katulong. Ang kanyang tahanan. Ang tanging lugar na itinuring niyang santuaryo. Ay opisyal na rin kinuha ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Isang tahimik na panata ang muling nabuo sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan niya ang masayang mukha ni Isabel. Ang laro ay nagsimula na. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang siya ang huling tatawa sa gitna ng pagkaguho ng kanilang kaharian. Viernesa. Pakidalhan mo nga ako ng gatas sa kwarto. Yung hindi masyadong mainit. Baka mapaso ang baby namin ni Adrian. Ang utos na iyon ni Isabel ay parang isang laso na dahan-dahang pumatak sa pandinig ni Viernesa. Naroon siya sa kusina. Nakatayo sa harap ng lababo. Habang ang kanyang mga kamay ay babad sa malamig na tubig. Hindi na siya ang reyna ng bahay na ito sa loob ng ilang araw. Naging anino siya. Isang katulong na may pangalang nakaukit sa titulo ng ari-arian,
ngunit walang boses sa loob ng sariling tahanan. Dahan-dahang kinuha ni Viernesa ang baso ng gatas. Habang naglalakad siya patungo sa West Wing, nakita niya si Adrian na nakasandal sa pader. Pinagmamasdan siya ng may halong awa at pagkadiskubre. Gawin mo na lang ang iniuutos niya. Viernesa. Malamig na wika ni Adrian. Para naman may pakinabang ka dito sa bahay. Sabi ni Mama, therapy mo raw ito para bumalik ang focus mo sa realidad at hindi ka puro pagpapantasya tungkol sa mga dokumentong hindi naman umiiral. Hindi sumagot si Viernesa. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang buhok ay nakatabing sa kanyang mukha upang itago ang naglalayab na puot sa kanyang mga mata. Pumasok siya sa silid ni Isabel. Ang silid na dati ay guest room ngunit ngayon ay punong-puno na ng mga gamit ng bata at mamahaling pabango na humahalimuyak sa hangin. Dito mo ilapag! Turo ni Isabel sa bedside table. Nakahiga ang babae. Suot ang isang manipis na silk robe na hiram sa koleksyon ni Viernesa. At nga pala, pakiligpit na rin ang mga kalat dito sa sahig. Alam mo naman, masela ng pagbubuntis ko. Baka matisod ako. Sinasadya ni Isabel na ihulog ang ilang piraso ng prutas sa sahig habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Viernesa. Ang bawat kilos ng babae ay isang deklarasyon ng digmaan. Habang nakaluhod si Viernesa upang pulutin ang mga kalat, naramdaman niya ang matalas na tingin ni Isabel. Kawawa ka naman. Viernesa! Panunuya ni Isabel sa mahinang boses na sila lang dalawa ang nakakarinig. Isang top-notch auditor. Ngayon ay namumulot ng balat ng ubas sa paanan ko. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nanganak na ako, baka payagan ka ni Doña Celestina na maging yaya ng anak namin. At least, mararamdaman mong may baby ka na rin. Diba? Humigpit ang pagkakahawak ni Viernesa sa basyong plato. Ang bawat salita ni Isabel ay parang asin na ibinubuhos sa isang bukas na sugat. Ngunit sa halip na sumabog, mas lalong tumibay ang kanyang pagtitimpi. Alam niyang ang bawat segundo ng pagtitiis na ito ay may katumbas na kabayaran sa hinaharap. Nang lumabas si Isabel upang magpahangin sa hardin kasama si Adrian, naiwan si Viernesa upang linisin ang silid. Sa gitna ng kanyang pagliligpit, napansin niya ang isang basurahan na puno ng mga pinunit na papel. Ang kanyang instinct bilang isang auditor ay muling nagising. Maingat niyang kinuha ang mga piraso ng papel at dinala sa kanyang silid, sa ilalim ng madilim na ilaw ng kanyang lampshade. Dahan-dahan niyang binuo ang mga piraso ng papel na parang isang puzzle. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok nang mabilis nang mabasa ang mga salitang unti-unting nabubuo. Commitment order. St. Jude Psychiatric Facility. Patient Viernesa Aragon. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi lang pala pagkuha ng mga shares ang plano nila. Balak siyang ipakulong sa isang mental institution ng pangmatagalan upang tuluyan siyang mabura sa mapa ng kumpanya at ng pamilya. Ang petsang nakasulat sa dokumento ay sa darating na Sabado, 3 araw na lang mula ngayon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinatago ang mga dokumento sa ilalim ng kanyang kutson. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang mahinang katok sa kanyang pinto. Si Manang Rosa. May dalang isang maliit na piraso ng lukot na papel. Ma'am, may iniwan po ang isang lalaki sa gate kanina. Sabi po ay ibigay ko sa inyo ng lihim. Binuksan ni Viernesa ang sulat. Isang maikling pangungusap lamang ang nakasulat sa sulat kamay ni Mateo, handa na ang lahat sa Sabado. Magtiwala ka. Napatingin si Viernesa sa bintana. Ang langit ay madilim at puno ng nagbabantang ulap. Ang Sabado ang magiging araw ng kanyang kamatayan sa paningin ng mga Aragon, o ang araw ng kanyang muling pagsilang mula sa mga abo ng kanilang panlilinlang. Sa mundo ng mga numero, walang puwang ang pagsisinungaling. Ngunit sa mundo ng mga Aragon, ang bawat balanse ay binuo mula sa mga bangkay ng katotohanan.
Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, nanatiling gising si Mateo Cruz sa loob ng kanyang maliit at siksik na opisina. Ang tanging liwanag na tumatanglaw sa kanyang pagod na mukha ay ang asul na sinag mula sa dalawang monitor ng computer. Ang paligid ay puno ng mga nakatambak na folder. Mga resibong kupas na ang tinta. At ang malamig na tasa ng kape na kanina pa hindi nagagalaw. Hindi ito simpleng nakaw na yaman lang. Bulong ni Mateo sa sarili, habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na humahaplos sa keyboard. Sa loob ng maraming linggo, dahan-dahan niyang binubuo ang puzzle na ipinasa sa kanya ni Viernesa. Ang bawat link na binubuksan niya ay nagdadala sa kanya sa isang madilim na iskinita ng korupsyon. At doon, sa gitna ng mga digital na bakas, muling lumitaw ang pangalang C.A. Foundation. Sa unang tingin, mukhang isa itong lehitimong organisasyon para sa mga mahihirap. Ngunit sa ilalim ng mga mabulaklak na audit reports, nakatago ang isang sopistikadong makina ng paglilinis ng maruming pera. Si Celestina Aragong. Ang matanda ay hindi lang pala isang mapang-aping biyenan. Siyang utak sa likod ng isang malawakang operasyon ng money laundering na gumagamit sa pangalan ng kumpanya upang magbulsa ng bilyon-bilyong piso mula sa mga ghost projects sa malalayong probinsya. At ang mas masakit, ang bawat dokumentong nagpapatunay ng krimen ay may pirma ni Adrian, ang lalaking walang malay na ginagamit ng sariling ina bilang panangga sa oras na pumutok ang iskandalo. Gagamitin nila si Viernesa bilang scapegoat. Sambit ni Mateo. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit. Natuklasan din niya ang koneksyon sa pagitan ng pamilya Aragon at ng State Jude Psychiatric Facility. Ang nasabing pasilidad ay tumanggap ng malaking donasyon mula sa C.A. Foundation noong nakaraang buwan. Maliwanag ang lahat, babayaran nila ang ospital upang ideklarang baliw si Viernesa, at doon na siya mabulok habang itinatapon sa kanya ang lahat ng kasalanan sa pananalapi ng kumpanya. Tumayo si Mateo at lumapit sa bintana. Sa labas, ang ulan ay tila mga luhang walang tigil sa pagpatak. Lumilikha ng maliliit na daloy sa salamin na tila naghahanap ng labasan. Napansin niya ang isang itim na sasakyang nakaparada sa tapat ng kanyang gusali. Hindi ito gumagalaw. Ngunit alam ni Mateo na kanina pa ito naroon. Nagmamasid sa bawat kilos niya. Ang mga Aragon ay nagsisimula na ring makaramdam ng banta. Muli siyang bumalik sa kanyang mesa at binuksan ang isang maliit na drawer. Kinuha niya ang isang lumang bookmark na gawa sa tuyong dahon, isang simpleng regalo mula kay Viernesa noong panahon ng kanilang kolehiyo. Noong ang buhay ay simple pa at ang mga pangarap ay hindi pa nababahira ng dugo at luha. Kaunting tiis na lang. FV. Mahina niyang pangako habang hinahaplos ang tuyong dahon. Hindi ko hahayaang saktan kanila muli. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Isang seryosong boses ang sumagot sa kabilang linya. Attorney, nakahanda na ba ang mga affidavit? Kailangan natin ng warrant para sa Sabado. Hindi lang ito tungkol sa pera. Buhay ng isang tao ang nakataya dito. Nang ibaba niya ang telepono, isang huling email ang pumasok sa kanyang inbox. Galing ito sa isang hindi kilalang sender. Ngunit ang subject line ay sapat na upang magpabilis ng kanyang tibok ng puso, huling babala para kay Mateo Cruz. Ang nilalaman ay isang larawan niya habang papasok sa kanyang opisina, na may nakaguhit na pulang ekes sa kanyang mukha. Ngunit sa halip na matakot, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Ang takot ng kalaban ay ang pinakamalakas na ebidensya na malapit na niya silang maabutan. Ang Sabado ay hindi na lamang tungkol sa pagligtas kay Viernesa. Ito ang magiging araw ng paghuhukom para sa lahat ng dumi na itinago sa ilalim ng marangyang pangalan ng mga Aragon. Huwag mo akong hawakan, Adrian. Ang bawat haplos mo ay tila lason na humihigop sa natitira kong hininga. Ang tinig ni Viernesa ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig. Patag.
at kasing talim ng isang bagong hasang patalim. Gabi ng Biyernes. Ang huling gabi bago ang nakatakdang paglilibing sa kanya sa loob ng psychiatric facility. Naroon sila sa loob ng kanilang silid, kung saan ang bawat pader ay saksi sa 7 taon ng kanyang pagtitiis at unti-unting pagkamatay. Pumasok si Adrian na pasuray-suray. Ang amoy ng mamahaling whiskey ay tila nakadikit na sa kanyang balat. Lumapit ito kay Viernesa at pilit na niyakap ang kanyang baywang. Ang kanyang ulo ay ibinagsak sa balikat ng asawa. Viernesa, mahal ko. Patawarin mo ko. Bulong ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng peking pagsisisi at kalasingan. Ayaw kong gawin ito. Pero si Mama ang may gusto nito. Para sa atin din ito. Para hindi ka na mahirapan sa mga iniisip mo. Dama ni Viernesa ang bigat ng katawan ni Adrian. Ngunit wala siyang maramdamang kahit anong init. Para siyang nakayakap sa isang bangkay na dahan-dahang nabubulok sa harap niya. Sa loob ng maraming taon, ang mga salitang patawad ni Adrian ang naging tali na pumipigil sa kanya na umalis. Ngunit ngayong gabi, ang taling iyon ay tuluyan ng napatid. Mahal mo ko? Tanong ni Viernesa. Ang kanyang paningin ay nakapako sa dilim sa labas ng bintana. Mahal mo ko kaya ibinili mo ng mansyon ng kabit mo, gamit ang perang pinagpuyatan ko. Mahal mo ko kaya hinayaan mong saktan ako ng nanay mo sa harap mo. Huminga ng malalim si Adrian. Isang tunog na puno ng pagkaawa sa sarili. Masyado kang mapait. Viernesa, kaya kita iniwan. Kaya ako naghanap ng iba. Dahil mas masarap kasama si Isabel. Siya, marunong siyang mag-alaga. Hindi siya katulad mo, na puro numero at audit reports lang ang laman ng utak. At doon, sa gitna ng kanyang kalasingan, narinig ni Viernesa ang huling kumpirmasyon ng kanyang kawalan ng halaga sa mata ng lalaking ito. Dahan-dahang humiwalay si Viernesa mula sa pagkakayakap ni Adrian. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking minsan niyang itinuring na mundo. Ngunit ngayon ay isa na lamang aberya sa kanyang buhay. Humiga si Adrian sa kama. Dahan-dahang ipinikit ang mga mata habang lalong lumalakas ang kanyang hilik. Sa gitna ng kanyang mahimbing na pagtulog, may binulong siyang pangalan, isang pangalan na hindi kay Viernesa. Isabel. Ang anak natin. Huwag mong pababayaan. Napatayo si Viernesa sa gilid ng higaan. Ang bawat luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay tila huling pagpapaalam sa 7 taon ng kanyang buhay na nasayang. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang kaliwang kamay. Ang gintong singsing na simbolo ng kanilang sumpaan ay tila biglang naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Marahan niyang hinugot ang singsing mula sa kanyang daliri. Ramdam niya ang bahagyang hapdi sa kanyang balat. Ang maputlang marka na naiwan sa kanyang daliri ang tanging alaala ng isang pag-ibig na matagal na palang naging abo. Walang tunog niyang binitawan ng singsing. Ang piraso ng ginto ay dahan-dahang gumulong sa sahig. Tumama sa paa ng kama bago tuluyang nawala sa madilim na sulok sa ilalim ng kabinet. Hindi na siya lilingon pa. Ang babaeng naniwala sa mga pangako ni Adrian ay patay na. At ang babaeng natitira ngayon ay handa nang sunugin ang lahat para sa kanyang kalayaan. Nilapitan ni Viernesa ang bintana. Sa ibaba, sa labas ng malaking gate ng mansyon, nakita niya ang liwanag ng isang sasakyang dahan-dahang dumaan, isang itim na kotse na pamilyar ang plaka. Alam niyang naroon si Mateo. Nagbabantay. Naghihintay para sa bukas. Ang katahimikan ng gabi ay muling binalot ng tunog ng pag-ugong ng isang sasakyan mula sa malayo, ang puting van na may nakasulat na pangalan ng pasilidad. Bukas, sa pagsikat ng araw. Ang laro ng mga Aragon ay matatapos na. Malamig na simoy ng madaling araw ang sumalubong sa pagsikat ng araw na tila ayaw magpakita sa likod ng makakapal na ulap. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Aragon ay binasag ng dahan-dahang pag-ugong ng makina ng isang sasakyan mula sa labas ng tarangkahan.
Isang puting van na may malalaking asul na titik ng St. Jude Psychiatric Facility ang dahan-dahang pumarada sa tapat ng malaking pinto sa loob ng silid. Nakatayo si Viernesa sa harap ng bintana. Ang kanyang mga gamit ay nakaimbit sa isang maliit na bag, hindi ang mga mamahaling damit na binili sa kanya ng mga Aragon, kundi ang ilang piraso ng alaala at ang mga dokumentong magiging mitsa ng kanilang pagbagsak. Oras na. Biyernes, wag mo nang pahirapan ang mga tao rito. Ang tinig ni Atur. Liza Monteverde ay narinig mula sa pintuan. Kasunod nito, ang dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng nurse. Ngunit ang kanilang mga pangangatawan ay mas malapit sa mga bouncer ng club. Lumingon si Viernesa. Naroon din si Doña Celestina. Suot ang kanyang mapagkunwaring lungkot. At si Adrian na hindi makatingin ng diretso sa kanyang asawa. Bago ako sumama, kailangan kong pirmahan ang mga papeles na gusto ninyo. Mahinang wika ni Viernesa. Ang kanyang boses ay tila isang pagsuko. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling alerto. Mabilis na inilapag ni Liza ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa, ang transfer ng lahat ng shares ni Viernesa sa pangalan ni Adrian at ang pinal na kasunduan ng diborsyo. Kinuha ni Viernesa ang panulat, habang dahan-dahan niyang inilalapat ang tinta sa papel. Isang matinding usok ang biglang pumasok mula sa ilalim ng pinto ng kanyang silid. Kasunod nito ang malakas na pagsigaw ni Manang Rosa mula sa ibaba. Sunog! May sunog sa kusina, ang tangke ng gas. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng mansyon. Ang mga nurse na dapat ay kukuha kay Viernesa ay saglit na natigilan. Napatingin kay Celestina na nagsimula ng magpanik. Adrian, ang mga gamit ko sa vault, iligtas ninyo ang bahay. Sa gitna ng usok at sigawan. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Viernesa. Hindi siya tumungo sa hagdan. Sa halip, tumakbo siya patungo sa balkonahe ng kanyang silid. Mula roon, may isang dambuhalang puno ng mangga na ang mga sanga ay abot hanggang sa railings. Sa kabila ng takot, mabilis siyang kumapit at dahan-dahang bumaba. Ang kanyang mga kamay ay nasusugatan ng magaspang na balat ng puno. Ngunit hindi niya nararamdaman ang hapde nang marating niya ang lupa. Mabilis siyang tumakbo patungo sa likurang bahagi ng hardin. Doon sa maliit na gate na madalas iwanang bukas ni Manang Rosa para sa mga basura. Habol nandoon siya sa garden, narinig niyang sigaw ng isa sa mga tauhan ni Celestina. Habol ang kanyang hininga. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na sumasabay sa bilis ng kanyang mga hakbang. Ang dambuhalang gate ng mansyon ay tila napakalayo. Ngunit bago pa siya maabutan ng mga nurse, isang itim na sasakyan ang mabilis na huminto sa tapat ng maliit na pinto. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon, ngunit ang kanyang mga kamay ay matatag na iniabot kay Viernesa. V. Sakay. Bilis, hindi na lumingon pa si Viernesa. Isinara niya ang kanyang mga mata habang mabilis na pumasok sa loob ng sasakyan. Ang tunog ng pag-arangkada ng makina at ang paglayo ng sasakyan mula sa mansyon ng mga Aragon ay ang pinakamatamis na musika na narinig niya sa buong buhay niya, habang nakasandal sa upuan. Naramdaman ni Viernesa ang init ng kamay ni Mateo na humawak sa kanyang nanginginig na daliri. Tumingin siya sa side mirror. Ang mansyon na itinuring niyang longjam sa loob ng maraming taon ay dahan-dahang lumiliit at naglalaho sa likod ng makapal na usok mula sa kusina. Ligtas ka na. Mahinang bulong ni Mateo. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Viernesa. Ang kanyang pagtakas ay hindi lamang mula sa pader ng mansyong iyon, kundi mula sa bawat tanikala ng kasinungalingan na pumatay sa kanyang pagkatao. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Ngunit sa unang pagkakataon, siya na ang may hawak ng timon ng kanyang kapalaran sa loob ng maliit at payak na unit ng apartment ni Mateo. Ang katahimikan ay hindi isang banta, kundi isang mainit na yakap na matagal nang hindi naramdaman ni Viernesa.
Malayo ito sa nakalulunod na rangya ng mansyon ng mga Aragon. Dito, ang amoy ng kape at mga lumang libro ang humahalimuyak sa hangin at ang bawat sulok ay punong-puno ng katotohanang walang itinatagong balat kayo. Dahan-dahang naupo si Viernesa sa sofa. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kalamnan. Ang pagod na unti-unting kumakawala mula sa kanyang katawan matapos ang kabi-kabilang takot. Nakita ni Mateo ang mga gasgas sa kanyang mga braso at binti na nakuha niya mula sa pagbaba sa puno ng mangga. Walang imik na kinuha ni Mateo ang isang maliit na first aid kit at isang mangkok ng maligamgam na tubig. Lumuhod si Mateo sa harap ni Viernesa. Ang kanyang mga galaw ay maingat. Tila ba hawak niya ang isang babasaging kristal na ayaw niyang mabasag. Kinuha niya ang isang piraso ng bulak. Binasa ito sa tubig. At dahan-dahang idinampi sa sugat sa braso ni Viernesa. Ang bawat pagdampi ng bulak ay may dalang hapdi. Ngunit mas nangingibabaw ang init ng paggalinga na dumadaloy mula sa mga kamay ni Mateo. Pasensya na. Mateo, ang dami kong dinalang gulo sa buhay mo. Mahinang bulong ni Viernesa. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng hiya at pasasalamat. Tumigil si Mateo sa kanyang ginagawa at tumingala. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng katatagan na tila isang pader na handang sumalo sa lahat ng unos. Huwag mong sabihin iyan. V, walang kahit anong gulo ang mas mahalaga kaysa sa kaligtasan mo. Matagal ko nang gustong gawin ito ang ilayo ka sa kanila. Dahan-dahang iniangat ni Mateo ang kanyang kamay at hinawi ang isang hibla ng buhok na nakaharang sa mukha ni Viernesa. Ang kanyang hinlalaki ay marahang dumapo sa pisngi ng babae. Isang haplos na tila nagpapagaling sa bawat sampal na tinanggap nito mula kay Celestina. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila huminto. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paghinga ng isa't isa at ang tibok ng puso ni Viernesa na sa wakas ay tumitibok na para sa kanyang sarili. Dahil sa sobrang pagod. Dahan-dahang isinandal ni Viernesa ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan. Ang bango ng sabon ni Mateo at ang katatagan ng balikat nito ay naging sapat na dahilan para tuluyan siyang lamunin ng mahimbing na tulugisang tulog na walang pangamba. Walang gamot na pilit na ipinapainom. At walang mga aninong nagbabantay. Nang sumunod na umaga, ang sikat ng araw ay pumasok sa maliit na bintana. Tila nagbibigay ng basbas sa kanilang gagawing hakbang. Ang lamesa ni Mateo ay punong-puno na ng mga inimprentang dokumento. Ang maharekor ng bank transfers, mga larawan ng mansyon ni Isabel, at ang mga ebidensya ng money laundering ng C. Foundation ay nakalatag na parang mga baraha ng kamatayan para sa mga Aragon. Kailangan nating maging mabilis. Seryosong wika ni Mateo habang inaayos ang kanyang kurbata. Ang shareholders meeting ay bukas na. Doon natin sila tatapusin sa harap ng lahat. Tumango si Viernesa. Ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng takot. Napalitan na ito ng isang malamig at matalas na determinasyon. Kinuha niya ang huling piraso ng dokumento at isinilid sa kanyang bag. Ngunit ang kanilang sandali ng paghahanda ay nabasag nang biglang magbago ang balita sa telebisyong nakabukas sa gilid. Lumitaw ang mukha ni Doña Celestina Aragon sa isang live press conference. Ang matanda ay nakasuot ng itim. May hawak na panyo. At pilit na naglalabas ng mga luhang walang katotohanan. Ang aking manugang na si Viernesa ay may malubhang karamdaman sa pag-iisip. Hikbi ng Donya sa harap ng mga kamera. Kamakailan ay ninakawan niya ang kumpanya at tumakas kasama ang isang lalaki. Mapanganib siya sa kanyang sarili at sa ibang tao. Kung sino man ang makakita sa kanya, mangyaring ipaalam agad sa mga otoridad para maibalik siya sa ospital. Nanlamig ang buong katawan ni Viernesa habang pinapanood ang matanda na binabaligtad ang mundo sa harap ng buong bansa. Isang malaking larawan ni Viernesa ang ipinakita sa screen na may titulong Missing and Mentally Unstable.
Ang mundo ni Viernesa ay muling yanig. Ngayon, hindi lang siya biktima sa paningin ng lipunan. Siya ay isang kriminal at isang baliw. Ang bawat kanto ng lungsod ay naging isang bitag. At ang bawat taong makakakita sa kanya ay maaaring maging gwardiyang magbabalik sa kanya sa impyerno. Sa loob ng mansyon ng mga Aragon, ang hangin ay puno ng halimuyak ng tagumpay at mamahaling alak. Tila wala ng bakas ng sunog sa kusina noong nakaraang araw. Ang bawat kristal na baso ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Habang si Doña Celestina ay kampanteng nakasandal sa kanyang trono. Sa tabi niya, si Isabel ay abala sa pagpili ng kanyang isusuot na gown para sa malaking pagtitipon bukas. Isang mahabang bestidong kulay ginto na tila sumisimbolo sa kanyang nalalapit na koronasyon bilang bagong reyna ng tahanang ito. Mabuti na ang nangyari. Adrian, ani Isabel habang tinitingnan ng sarili sa malaking salamin. Ngayong opisyal na siyang dineklarang baliw at nawawala. Wala nang maniniwala sa kahit anong sabihin niya. We are finally free from that boring auditor. Humigop si Adrian ng whiskey. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng isang mapanganib na kapanatagan. Bukas, pagkatapos ng shareholders meeting, formal na nating iaanunsyo ang pagreretiro niya dahil sa health reasons. Ang mga shares niya ay mapupunta na sa akin ng tuluyan. Wala nang makakapigil sa atin. Habang nagtatawanan ang mga taksil sa loob ng kanilang kastilyo. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng maliit na silid ni Mateo, isang ibang uri ng paghahanda ang nagaganap. Walang ginto, walang alak, kundi isang tahimik at matalim na determinasyon. Nakatingin si Viernesa sa kanyang sarili sa salamin. Wala na ang babaeng may malungkot na mga mata at balikat na tila pasa ng buong mundo. Sa tulong ni Mateo, nakabili siya ng isang puting business suit, isang kulay na sumasalamin sa katotohanang nais niyang ilantad. Pinutol niya ng bahagya ang kanyang buhok. Sapat upang magmukhang matapang at handang lumaban. Nang magpahid siya ng matingkad na pulang lipstick. Tila ba bawat hibla ng kanyang pagkatao ay muling nabuo. Handa ka na ba? V tanong ni Mateo mula sa kanyang likuran. Nakasuot din ito ng formal na damit. Ang kanyang mukha ay seryoso at handang sumabak sa gyera para sa babaeng mahal niya. Higit pa sa handa. Mateo, 7 taon akong nabulag. 7 taon akong nagbulag-bulagan. Bukas, ipakikita ko sa kanila kung ano ang kayang gawin ng isang auditor na ninakawan hindi lang ng pera, kundi ng dignidad. Tugon ni Viernesa. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay parang bakal na dumaan sa apoy. Nang sumapit ang umaga ng shareholders meeting, ang grand ballroom ng Aragon Plaza ay punong-puno ng mga taong may kapangyarihan. Mahigpit ang seguridad sa bawat pintuan. May mga kopya ng litrato ni Viernesa ang bawat gwardya. Na may mahigpit na utos na huwag siyang papasukin at itawag agad sa pulisya kung makikita siya. Sa loob. Nagsimula na ang programa. Umakyat sa entablado si Doña Celestina. Suot ang kanyang maskara ng pighati. Mga kasama, sa gitna ng ating tagumpay, may isang malungkot na balita. Ang aking manugang na si Viernesa ay tuluyan ng nawala sa kanyang sariling bait. Ninakawan niya ang kumpanya bago siya tumakas. Ngunit ang kanyang pananalita ay naputol nang bumukas ng marahas ang dambuhalang pintuan ng ballroom. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tila pumasok sa loob. At sa gitna ng liwanag na iyon ay tumayo ang isang figura. Suot ang kanyang puting suit. May mataas na tindig. At mga matang kasing talim ng kidlat. Naglakad si Viernesa papasok sa gitna ng bulwagan. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng buong silid. Viernesa, sigaw ni Adrian na napapatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Mabilis na humarang ang 3 gwardya sa harapan ni Viernesa. Ang kanilang mga kamay ay nakahanda ng dakpin siya. Ma'am,
Hindi kayo pwedeng pumasok dito. May utos ang Donya na arestuhin kayo. Tiningnan ni Viernesa ang mga gwardya. Pagkatapos ay itinuon ang kanyang paningin kay Celestina na ngayon ay nanginginig na sa galit at takot sa ibabaw ng entablado. Subukan ninyong hawakan ako. Malamig na wika ni Viernesa na sapat na upang marinig ng lahat. At sisiguraduhin kong bawat isa sa inyo ay madadamay sa kasong money laundering at plunder na isasampa ko sa pamilyang ito ngayong oras na ito. Ang buong ballroom ay tila nyanig ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang mga bulong-bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy. Si Viernesa ay hindi na ang baliw na hinahanap nila. Siya ang hatol na hindi nila inaasahan. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay nakapako sa gitna. Kung saan nakatayo ang isang babaeng ayon sa balita ay nawawala na sa sariling katinuan. Ngunit walang bakas ng pagkabaliw sa tindig ni Viernesa. Ang kanyang anyo ay naglalabas ng isang kapangyarihang hindi kailanman nakita ng mga shareholders sa loob ng 7 taon niyang pananatili sa anino ng mga Aragon. Viernesa, please, umuwi na tayo. Huwag mong ipahiya ang sarili mo rito. Alam naming hindi mo sinasadya ang mga ginagawa mo dahil sa sakit mo. Ang tinig ni Adrian ay puno ng huwad na pag-aalala. Ngunit ang kanyang mga kamay na nakahawak sa rostrum ay nanginginig sa takot. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Viernesa. Hindi siya kumibo. Sa halip, lumingon siya kay Mateo na nasa gilid ng control room. Sa isang tango ni Mateo, ang dambuhalang LED screen sa likod ng entablado ay biglang nagbago. Nawala ang logo ng kumpanya at napalitan ng isang masalimuot na graph ng mga daloy ng pera ang mga bakas ng bilyon-bilyong pisong ninakaw mula sa kaba ng bayan at ng mga investors. Hindi ako nandito bilang isang asawa at lalong hindi bilang isang pasyente. Ang boses ni Viernesa ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nandito ako bilang senior auditor ng kumpanyang ito. At ang nakikita ninyo sa screen ay ang katotohanang pilit na ibinaon sa limot ng pamilya Aragon. Nagsimulang magkaroon ng malakas na bulong-bulungan ang mga shareholders. Ipinakita ni Viernesa ang mga dokumento ng C.A. Foundation ang pundasyong ginamit ni Doña Celestina upang maglaban ng pera. Ang bawat pirma ni Adrian sa mga ghost projects sa malalayong probinsya ay malinaw na naka-flash sa screen. Ang masakit pa rito, ipinakita rin niya ang mga resibo ng pagbili ng mansyon para kay Isabel Varela. Gamit ang perang dapat ay para sa dividends ng mga shareholders. Kasalanan iyan ni Viernesa. Siya ang gumawa ng mga pekeng dokumentong iyan para siraan kami sigaw ni Doña Celestina. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Ang kanyang mahinghin at banal na imahe ay dahan-dahang nagtitibag. Talaga po. Makung ganoon. Pakinggan natin ang inyong sariling tinig. Tugon ni Viernesa. Kasunod nito ay ang pag-play ng isang audio recording. Ito ang pag-uusap ni na Celestina at Liza sa loob ng opisina noong gabing sampalin ng matanda si Viernesa. Wala akong pakialam sa mga investors na iyan. Mga hangal sila. Basta makuha natin ang pera para sa expansion ni Adrian at mapatahimik ang babaeng iyan. Tapos na ang usapan. Ipadala siya sa Staint. Jude. Bayaran ang doktor para ideklara siyang baliw habang buhay. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal na bumalik sa mukha ng Donya. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging nakabibingi. Bago ito napalitan ng matitinding sigaw ng galit mula sa mga investors. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa mga Aragon ay ngayon ay nag-aalboroto na sa paniningil ng katarungan. Security dakpin ang babaeng iyan. Itapon siya sa labas utos ni Adrian. Ngunit walang gwardyang gumalaw. Ang mga gwardya ay nakatayo lamang sa gilid. Pinagmamasdan ang pagguho ng kanilang mga amo. Biglang bumukas ang mga pinto sa likuran ng ballroom. Hindi gwardya ng kumpanya ang pumasok, kundi mga operatiba mula sa National Bureau of Investigation. Kasama si Mateo Cruz.
Hawak nila ang mga warrants of arrest na matagal nang inihanda. Doña Celestina Aragon, Adrian Aragon, at Attorney Liza Monteverde. Kayo ay inuaresto sa kasong plunder, money laundering, at grave coercion. Ang deklarasyon ng opisyal ay tila ang tunog ng huling hatol. Nakita ni Viernesa si Isabel na dahan-dahang umaatras patungo sa gilid ng entablado. Pilit na nagtatago sa likod ng mga kurtina upang makatakas. Ngunit bago pa man siya makalabas sa back exit, hinarangan na siya ng mga operatiba. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi na ang mapagmataas na kabit na nanunuya kay Viernesa. Lalapit sana si Adrian kay Viernesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. V. Viernesa. Mahal ko. Pag-usapan natin ito. Mag-asawa tayo. Di ba? Tiningnan siya ni Viernesa ng diretso sa mga mata. Walang galit. Walang pait. Kundi isang malalim na kawalan. Pinatay mo ang asawa mo nung gabing tinalikuran mo ako sa dilim. Adrian, ang kaharap mo ngayon ay ang katarungang matagal mong tinalikuran. Dahan-dahang pinaligiran ng mga pulis ang mag-ina. Ang bawat klik ng posa sa kanilang mga kamay ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, isang tunog na naging huling kumpas ng kanilang marangyang buhay. Ang dambuhalang imperyo ng mga Aragon na itinayo sa ibabaw ng mga luha at kasinungalingan, ay dahan-dahang gumuho sa harap ng lahat. Nakatayo si Viernesa sa gitna ng entablado. Pinagmamasdan ang kanyang mga kaaway na inilalabas ng bulwagan. Ramdam niya ang bawat bigat na unti-unting nawawala sa kanyang mga balikat. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Mateo na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Dahan-dahang tumatango sa kanya ng may ngiti ng pagmamalaki. Ang gabi ng paghuhukom ay natapos na. At sa gitna ng mga guhong iniwan ng bagyo, si Viernesa ay nananatiling nakatayo, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng sa wakas ay nahanap ang kanyang tunay na katinuan sa gitna ng katotohanan. Ang mansyong dati ay puno ng mapagkunwaring katuwaan. At marangyang mga piging ay isa na ngayong malamig at bakanting kahon ng mga alaala. Ang bawat hakbang ni Viernesa sa loob ng malawak na sala ay umaalingaw-ngaw. Tila ba ang mismong mga pader ay humihingi ng tawad sa mga taon ng kanyang paghihirap. Wala na ang mga gwardyang nakabantay. Wala na ang matatalas na tingin ni Doña Celestina. At wala na ang mabigat na presensya ni Adrian. Dinalaw ni Viernesa si Adrian sa loob ng piitan bago siya tuluyang lumayo. Naroon ang lalaki sa likod ng rehas. Suot ang kulay kahel na uniforme na tila unt-unting kumukupa sa ilalim ng madilim na ilaw ng selda. Wala na ang mamahaling suit. Wala na ang kumpiyansa sa sarili. Ang natitira na lamang ay ang isang anino ng lalaking minahal niya. Viernesa. Mahal ko. Tulungan mo ako. Ang boses ni Adrian ay nanginginig habang nakakapit ang kanyang mga kamay sa malamig na rehas. Iniwan ako ni Isabel. Pagkaalis ng mga pulis. Itinanggi niya ang lahat. Sabi niya, pinilit ko lang daw siya. Kinuha niya ang lahat ng alahas na naibigay ko sa kanya bago siya nahuli ng mga pinagkakautangan ko. Wala na akong natitira kundi ikaw. Viernesa, mag-asawa pa rin tayo. Diba? Tiningnan siya ni Viernesa ng may halong lungkot. Ngunit walang galit. Ang galit ay para lamang sa mga taong may halaga pa sa puso natin. At para kay Viernesa, si Adrian ay naging isang estranghero na lamang. Ang pinakamasakit na parusa para sa iyo, Adrian, ay hindi ang rehas na ito, kundi ang katotohanang kahit kailan ay hindi mo nalaman kung paano magmahal ng totoo. Nawala ang lahat sa iyo dahil ang lahat ng binuo mo ay nakabase sa kasinungalingan. Hindi na hinintay ni Viernesa ang sagot ng asawa. Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniiwan ang mga pagsusumamo ni Adrian.
na tila ba mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Pagdating naman niya sa pampublikong ospital kung saan dinala si Doña Celestina matapos itong atakihin sa puso sa loob ng kulungan. Ang eksenang bumungad sa kanya ay isang malupit na biro ng tadhana. Ang babaeng dati ay hindi makatuntong sa sahig na hindi gawa sa marmol ay ngayon ay nakahiga sa isang masikip at maingay na ward. Nakatitig ang matanda sa kisame. Ang kalahati ng kanyang katawan ay paralisado na at ang kanyang bibig ay hindi na makabuo ng kahit isang malinaw na salita. Nang makita ng Donya si Viernesa, tila may isang spark ng galit na dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis din itong napalitan ng isang malalim na takot. Hinawakan ni Viernesa ang kamay ng matanda, ang kamay na dumaing sa kanya ng sampal. Ang kamay na nagtapon sa kanya sa dilim. Hindi kita sasaktan. Mahinang bulong ni Viernesa. Hindi ako katulad mo. Ibinigay ko na sa gobyerno ang lahat ng ari-ariang ninakaw ninyo. Ang natitira na lang sa'yo ay ang iyong hininga at ang iyong budhi. Sana sa katahimikan ng iyong pagkakasakit, mahanap mo ang kapayapaang pilit mong ipinagkait sa akin. Bago lumabas ng ospital, nalaman ni Viernesa na si Isabel ay nahaharap din sa kabi-kabilang demanda. At ang sanggol na kanyang dinadala ay kinuha na ng Department of Social Welfare matapos itong ipanganak ng maaga dahil sa stress. Isang malungkot na simula para sa isang inosenteng bata. Ngunit alam ni Viernesa na kahit papaano, malalayo ang bata sa impluwensya ng pamilya Aragon. Bumalik si Viernesa sa mansyon sa huling pagkakataon upang kunin ang kanyang natitirang mga gamit. Pumasok siya sa loob ng nursery, ang kwartong naging saksi sa kanyang pinakamalalim na pighati. Kinuha niya ang maliit na puting sapatos mula sa sahig. Pinunasan ng alikabok at maingat na isinilid sa kanyang bag. Paalam. Ana, bulong niya sa hangin. Laya na tayo. Habang naglalakad siya palabas ng dambuhalang gate, nakita niya si Manang Rosa na naghihintay sa kanya. Nagyakap ang dalawa, isang yakap ng dalawang babaeng nakaligtas sa isang malupit na bagyo. Binigyan ni Viernesa si Manang Rosa ng sapat na halaga upang makapagsimula ng sariling maliit na tindahan sa probinsya. Sa dulo ng kalsada, nakaparada ang sasakyan ni Mateo. Nakasandal ang lalaki sa pinto. Ang kanyang mukha ay maliwanag sa ilalim ng papalubog na araw. Nang makita niya si Viernesa, isang matamis at tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sumakay si Viernesa sa sasakyan. At sa pagkakataong ito, hindi siya nakaramdam ng kaba. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tuluyan ng naglaho. Napalitan ng isang bagong uri ng lakas. Tiningnan niya ang tanawin sa labas, ang mga puno, ang mga taong naglalakad, at ang malawak na langit. Ang mundo ay tila mas maliwanag. Mas totoo. Saan tayo pupunta? Tanong ni Mateo habang dahan-dahang pinaaandar ang sasakyan. Tumingin si Viernesa sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Sa lugar kung saan wala nang kailangang magtago. Sa lugar kung saan ang katotohanan ay sapat na. Dahan-dahang humayo ang sasakyan. Iniiwan ang mga guho ng nakaraan at patungo sa isang bagong umaga na puno ng posibilidad.